Naglabas sa withdrawal form ang COMELEC para sa mga gustong bawiin ang kanilang lagda sa petisyon para sa People's Initiative. Nagpahayag naman ng pagtutol sa charter change sa mga lumahok sa oblation run sa UP. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang taunang oblation run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega ETA chapter sa University of the Philippines Diliman, nagpahayag ng pagtutol ang mga lumahok sa tangkang pag-amyenda sa saligang batas. Ang mga hubot-hubad na fratmen dala ang mga placard na pumabatikos dito. Nagkilos protesta naman ang kilusang Mayo 1 sa People Power Monument. Panawagan nila, tamang sahod sa mga manggagawa at hindi tsa-tsa. Mainit pa rin nga ang usapin ng tsa-tsa, lalo't ayon na rin mismo sa grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action, tuloy pa rin ang pangangalap nila ng pirma na lampas na umano sa 8 milyong kailangan. Meron na kami almost 9 million na signatures. Papaabutin namin ng mga more or less 20 million signatures para makita nila na ang taong bayan ang talagang nagtataguyod ng ating pirma at ang ating People's Initiative. Pero sabi ng COMELEC, kung kasama kayo sa pumirma sa pag-amyenda sa konstitusyon pero gusto nyong bawiin ang pirma nyo, fill upan nyo lang ang signature withdrawal form na ito na makukuha sa COMELEC offices sa inyong lugar. May ilang detalye lang na hinihingi ang COMELEC, gaya ng pangalan, address, precinct number, barangay at iba pa. Bunsod daw ito ng kahilingang magkaroon ng proseso sa pagbawi ng pirma. Ayon sa COMELEC, nananatiling suspendido ang Resolution 10650 o yung rules na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kaya raw hindi muna ito uusad sa ngayon. Ito, nire-record lang po namin muna. Bakit po siguro masasabi nyo na i-record muna at wala pang aksyon na gaganap? Dahil nga po yung pong Republic Act 6735 at yung pinagsama pong implementing rules nito na Resolution 10650 ay nire-review po namin. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos kung bakit tinatanong pa sa form ng COMELEC kung ano rason sa pagbawi ng pirma. Kung hihingan pa raw ng paliwanag ang mga tao, magiging mahirap ang maramihang pagbawi ng pirma. Welcome daw ang hakbang ng COMELEC, sabi ni Senador Joel Villanueva. Pero sana, wag nang pahirapan ang mga gustong bawiin ang kanilang pirma. Agad namang nilinaw ng COMELEC na hindi naman required na magsabi ng rason ang mga babawi ng kanilang lagda sa People's Initiative. Bagamat nandun po sa form yan, hindi po sa pilitan na maglagay po ng rason. Kasi importante lang naman po dito ay action po nila ito, pirma nila, yung binabawi nila, kanila po ito. At binibigyan po yan ng proseso ng COMELEC paano bawiin. Bagamat aminado ang grupong pirma na hindi pa nila nakukuha ang kailangan lagda sa lahat ng legislative districts, kampante raw silang hindi sila maaapektuhan ng inilabas na withdrawal form ng COMELEC. Hindi naman kami masyadong naapektuhan yan kasi as of the other day, we already gathered 19% of total signatures nationwide. Ayon sa isang kongresista, nananatili silang mapagbantay sa tsa-tsa. Handa kami na sa mga legal na move sa Supreme Court at saan man para questionin itong mga pirma na ito. Sa bagong hakbang raw ng COMELEC, umaasa raw si Albay Representative Joey Salceda na sanay ma-focus na sa merito ang diskusyon sa tsa-tsa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.